Sabi ng Allah sa Quran, dalawang kamatayan at dalawang buhay. Ano yung kamatayan na kung hindi kasama yung kaluluwa at hindi kasama yung katawan, tinatawag ito kamatayan. Kung kasama ito dalawa, kaluluwa at katawan, tinatawag ito buhay. Meron tayo dalawang kamatayan at dalawang buhay sa Quran. Yung nang basa ko kanina sa Suratul Baqarah, kaifa takfuruna billahi kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Paano kayo na hindi na panampalataya kay Allah na kayo na lahat matay at bibigay siya ng buhay at bibigay siya uli ng kamatayan at lahat ng buhay sa araw ng paghukom. Kahit sa Quran sabi ng Allah sa surah number 40 verse number 11, qalu ammatna sanataini wa ahyayta sanataini fatarafna bidhunubina falala khuruj min sabil. Sabi nila sa yung mga hindi pananampalataya sa impyerno na Panginoon namin, bibigay ninyo sa amin dalawang kamatayan at dalawang buhay. Na aminin namin yung kasalanan namin, meron ba na may paraan na labas kami dito sa impyerno? Okay, so paliwanag sa Quran, dalawang buhay at dalawang kamatayan at unang-unang kamatayan, susunod yung buhay. Dahil noon tayo sa dyan ng nanay, wala pang kaluluwa, meron tayo katawan, but walang pang kaluluwa. Ito hindi pwede tawag ng buhay dahil wala pang kaluluwa. Noon na 4 na buwan yung nanay, papunta yung kaluluwa sa dyan ng nanay, yung kaluluwa ng bata. Yan na ang maging buhay yung bata sa dyan ng nanay. Sa 4 na buwan ng buntis yung nanay. Okay. Kung labas yung bata na yun, buhay pa rin siya. Doon sa dyan ng nanay, buhay pa rin. At labas siya dito sa mundo, buhay pa rin siya hanggang nababaya papunta sa kanya yung anghel ng kamatayan, kunin niya yung kaluluwa niya, yan ng pangalawang makamatayan. At hindi na babalik yung kaluluwa kung patay na yung ito tao hanggang sa araw ng paghukom, hanggang sa araw ng buhay ng tao. Okay, dahil sabi ng Allah sa Quran, barzakhun ila yawmi yubathun. Barzakh is barrier, arang, bakod. Ito yung kaluluwa, ito yung katawan. Hindi nakasama pwede na yun hanggang sa ila yawmi yubathun, until the yawm, araw na pagbuhay ng tao. So paliwanag ito. At babalik yung kaluluwa sa katawan, araw na paghukom. Labas tayo sa libingan, araw na paghukom. Ito pangalawang buhay. Yan na sa Quran. Sa buong Quran, dalawang buhay, dalawang kamatayan. Kaya sabi ng Allah yung dalawang buhay, awwalahu wa akhirah. Awal, una, akhirah, huli. Okay? So kung na yung mga ibang scholar, sabi nila, kung pasok yung libing yung katawan, tapos babalik yung kaluluwa, hindi sa Quran. Kung meron na ba ibang hadis na at contradict sa Quran, hindi tayo sumunod sa hadis na kung contradict sa Quran. Dahil sabi ni Prophet Muhammad SAW, kung may sabi ng sayo na isang tao na at yan na sinabi niya na contradiction sa Quran, hindi na kung sinabi ito. Okay, paliwanag. Ginawa ng tao lang, mga gawa ng tao lang yan. Dahil lahat ng yung sabi ng Prophet Muhammad SAW, according to Quran. Dahil siya na yung tanggap ng Quran. At ano ginawa niya si Prophet Muhammad SAW? Paliwanag niya yung Quran. Paano siya na paliwanag Quran? Galing kay Allah din yung paliwanagan. Siya na yung Allah na bibigay sa kanya paliwanagan na sa tao na yan ng paliwagan ng Quran. Na tinatawag ito hadis. Hadis si Rasulullah SAW. So, kung mayroon na hadis na ginawa ng tao na contradict sa Quran, hindi na kailangan na sumunod dahil contradiction sa Quran, hindi pwede na tama. Dahil Quran is the Furqan, criterion between right and wrong.